Yun, magandang gabi sa ating mga ka-MUG at sa ating mga ka-BTP. At muli, welcome sa ating panibagong live stream. Paki-share po ng video natin. Pag-usapan po natin itong pagpapalayas sa mga taga-sisiman. Thank you, Ma'am Celine. Roslyn Mojica. My bebe. Good evening sa'yo. Okay. Ang daming walang pakialam sa issue kasi, no? Yun kasi yung problema dito sa atin, sa Mariveles. No, ang daming walang pakialam sa issue. Tapos pag ginigiba na yung bahay nila, iyak-iyak. No? Tapos, ang karamihan pa dito sa atin, no? Sa Mariveles, sasabihin, lagi sinasabi, kaya nananalo ang vote buying. Kasi nga, yung iba wala naman pakialam. Kasi nga, kasi nga hindi naman daw taga rito sa Mariveles. Diba? Mga taga ibang lugar. Hindi lumayas kayo rito kasi pinapahamak ni mga taga rito eh. Diba kita nyo yung nangyayari ngayon, no? Una, ngayon yung sa Pizarro ginigiba na rin. Diba? Kung wala kayong pakialam sa mga manunungkulan dito sa Bataan, sa Mariveles, lalo na. Eh, lumayas po kayo dito kasi kung yan ang dahilan ninyo, hindi kayo taga rito, ay umalis po kayo. Kasi napapahamak po yung mga talagang dito na nakatira, kagaya ng mga taga-sisiman. Ano po mangyayari? Pinapalayas na po sila. Papalayasin na po sila sa 2025. Yung pinost ko noon na pinatawag doon ni Abid Garcia, yung kapitan doon na binoto ninyo dyan sa Sisiman, pinanalo ninyo. At sinabihan nga daw na papalayasin na dyan yung mga taga-sisiman dyan sa next year. So ito na nga, confirm. Kasi kahapon po, iniimbitahan ako dito sa pa-meeting na to. Hindi naman noon nakapunta kasi nasa piyestahan ako. So medyo late po yung invitation sa akin. Kaya nakapangako na po ako dun sa pinuntahan ko kahapon. So ayun. Yun nga nakakainis eh. Nakakainis talaga na bukod sa vote buying, meron pa mga ganito sa bayan natin sa Mariveles. May mga, yun nga, madalas ko naririnig eh. Yung iba kasi dyan, hindi taga dito eh. Kaya walang pakialam. Dyan sa Sisiman, ganun din. Iba dun daw, hindi naman daw talaga taga dun. O ano nangyari? Nanalo yung kapitan na, diba, na hindi kayo kayang ipagtanggol. Kasi ang kailangan nating politiko, nauupo dapat yung magtatanggol sa inyo. Diba kaya ito nangyayari oh? Tingnan nyo. O ngayon, yung sa Pizarro, ginigiba na rin. Diba kasi yung nanalong kapitan doon, hindi rin sila kaya ipagtanggol. O kasi, diba? Una tayong ipokrito dito, vote buying na nagahari dito sa bayan natin. Kaya tayo napapahamak eh. Kaya minsan ang dapat sisihin tayo na rin eh. Tayo na rin mamamayan. Kasi pumapayag tayong ibenta yung boto natin, ganun-ganun lang eh. Diba? O kita niyo yung mga manggagawa, mga factory workers natin. Ano nangyayari? Diba, hindi saan sila tatakbo? Walang matakbuhan. Bakit? Eh, bias na lahat eh. Diba, bias na lahat. O ngayon, mga taga-sisiman, kanino tatakbo? Kay Mayor? Ewan ko lang kung tulungan sila ni Mayor dyan, eh, isa rin yan. Diba, kakampi nila yan. Tatakbo ka kay Gob, o di lalo na. Ayun nga yung nagpatawag eh. Para paalisin yung mga taga-sisiman dyan eh. O kakasama nila tong BBGBI na to eh. Kakampi nila yan eh. O ayoko magbintang pero alam na natin kung bakit ganyan. O ngayon, lalo na yung pinapirmahan sa inyo na sinasabi survey. O survey daw. Sabi nung isang nag-send sa akin yung papel na para sa charter change. Diba? Pag-amienda ng batas. Pagpapalit ng form of government. O ano nangyari?
Pag yan nakapasa sa Kongreso, lalo tayo mawawala dito sa Bataan. Mas madali sila makakapagbenta ng lupa dito. May titulo o wala. Tapos kayo dyan, tapos tayong lahat dyan. Pag yan nakapasa, yung pinapirmahan sa inyo na yan. O, di ba kasi ang andaling mauto. Pag konting ayuda lang, nauuto na. Sa totoo lang. Pero yung konting ayuda na yun, yun yung magpapahamak sa inyo, sa atin. Sa atin lahat. O, kita nyo to. Post ng nagkakaisang manggagawa ng pub. Ito, tinagga ko dito kaya nabasa ko to. Pero pasensya na, dahil hindi ako naka-attend kahapon sa invitation sa akin, sa meeting dyan sa dyan sa Sesiman. Kasi nga po, may nauna ng invitation. So ito, kahapon to, ito, subscriber ko to sa YouTube, kaya ganito magsalita to eh. Si Mo Ana, nangaaway ka na naman, Sir Mag. Power. Oo nga eh, kasi nakakabuisit talaga yung vote buying. Kasi talagang akala ng mga tao, pag bumoto sila, dapat may pera sila. Diba? Tapos, ang mangyayari, sa kaunting pera na yun, yun yung nagpahamak sa lahat ng mga taga-Maribeles. O ngayon, papalayasin ng mga taga-Sisiman. Basahin natin tong post ng ng nagkakaisang manggagawa ng FAB. Enero 22, 2024. Mga residente ng Sisiman papalayasin ng BBGBI. Ito yung kumpanya na nabili daw. Bigla-bigla na lang, nabili na nila. Diba? Ang galing nga eh. Tapos, Maribeles Bataan nakatakda at planong palayasin ng Bataan Baseco Joint Venture Incorporation or BBGBI. Sa darating na 2025, ang mga residente ng Barangay Sisiman nakipag-usap na noong unang linggo ng Enero ang BBGBI sa Sangguniang Barangay na pinamumunuan ni Kapitan Mario Magadan. O kita nyo, pinagtatanggol ba kayo ni Magadan? Hindi, oo lang ng oo yan. Kasi nga, yun talaga yung plano. Diba sa mga taga-Sisiman, yun talaga yung plano. Kaya ginagastusan nila yung mga kapitan na yan. Diba? Para walang tanggi. Pero ang ibang kapitan yan, yung kapitan sana nanalo dyan, yung kalaban, pagtatanggol kayo niyan. Diba? Pinanalo niyo yung kakampi nila eh. Oo nga na eh, kawawa naman sila, bigla-biglang papaalisin. Nga eh. Kasi nga, may chance sila na hindi sana mapaalis dyan kung binoto nila yung tamang tao, yung tamang kandidato. Diba? Ang problema, binoboto nila yung hindi magtatanggol sa kanila eh. Kagaya niyan, yung mayor. Pagtatanggol ba kayo ng mayor? Natural, hindi. Kakampihan ng gobernador eh. O, kaya isolated tayo. Lagi yung sinasabi, isolated tayo. Wala tayong pwedeng pagsumbungan. O, may mga nakikipaglaban kagaya ko, pero play safe naman. Pag nag-post, wala na. Di ba ako nga lang naglalakas loob ng ganito dito sa Maribeles eh. Pero pa ba, bukod sa akin? Hindi ako nagpapakabayani dito. Gusto ko lang gamitin yung karapatan ko. Diba? Dapat tayong lahat ganun din. Hindi ko pinagyayabang yung sarili ko dito. Kundi ini-encourage ko kayo na, diba? Sama-sama tayo lumaban. Nakakahiblad nga eh, Moana. Saan inihapag na ang master plan, kung saan ay inihapag ang master plan nito, nais umano ng pribadong sektor na gawing isang commercial industrial zone ang naturang lugar. Kita nyo na, unang-unang sisirain dyan mga bahay nyo. Yan ang unang-unang sisirain dyan yung mga bahay nyo. Kasi nga, papalayasin kayo dyan sa Sisiman. Pangalawang sisirain yan yung kalikasan. Diba? Ayun nga, sinisira na nila yung San Miguel, di ba? Yung Mount San Miguel. Pag yan ay na-industrialize, saan mapupunta yung mga waste niyan? Sa dagat na naman, sisirain na naman. Mawawala na naman ng isang hanap buhay na mawawala yung pangingisda. Di ba yan kasi yung hindi pumapasok sa utak ng mga taga-Maribeles eh.
Boto lang ng boto pag may pera eh. Okay, magalit ako sa akin kung magagalit kayo. Pero sinasabi ko dito, totoo lang. Diba? Wala akong pakialam sa galit ninyo kasi totoo naman yung sinasabi ko. O alinsunod sa nasabing plano, ililipat ang mga taga-sisiman sa 7.1 hektarya na lupain na nasa bisinidad lang din ng barangay. O yan, totoo ba yan? Unang tanong dyan, totoo ba na may paglilipatan? Diba? Ngayon, pangalawang tanong, libre ba yan o may bayad? Tatayuan naman ito ng 6,000 units ng pabahay na ready to own sa loob ng 30 taon, magbabayad kayo. Diba? O, ikakatwira ng mga yan, at least magiging sa inyo na. Pero ang malupit dyan, napalayas na kayo, kumita pa sila sa pabahay na yan. Diba? Ganyan kagagaling yung mga politiko dito sa Maribeles. Buti na, nakainom ko ng gamot kanina, na-blood tuloy ako eh. O, tuloy natin. Totoo, di ba? Pagkakakitaan pa kayo. Pero, tatayo naman ng 6,000 units na ready to own sa loob ng 30 taon, ibig sabihin, babayaran yan. O, di kumita pa sila ulit. Napalayas na kayo, kumita pa kayo. O ngayon, saan nyo kukunin yung pang down? Paano yung mga kababayan natin dyan sa sisiman na walang-wala? Saan kukuha ng pang down payment yan? Bibigyan nila? Bibigyan ba nila? Pa-comment naman mga tagsisiman dyan, bibigyan ba kayo? O, ngayon, samantala, maring tumututol ang mga residente ng naturang plano, ngayon pa kayo tututol. Ha? O, ngayon, tumututol kayo. O, maring tumututol ang mga residente ng naturang plano ng proyekto ng BBJBI. O, ngayon pa kayo tumututol. Eh kung ang binoto nyo sana yung kapitan na magtatanggol sa inyo, dun pa lang sa barangay, pagtatanggol na kayo. Haharangin na yan. Diba? Kung ang binoto nyo yung tamang kapitan na paglalaban sana kayo, dun pa lang sa barangay, paglalaban na kayo niyan. Eh wala eh. Binoto nyo, kakampi nila eh. Mapriso ka, Sir Mag. Paglalabanan daw, parang si ang kakasuhan, ang small vlog. Pati ba naman dito sa Maribeles, ganyan din. Well, wala naman akong sinasabi dito live bilus. Nasabi ko rito katotohanan. Diba? Anyway, sa channel naman natin sa YouTube, wala naman na live bilus tayo doon. Kaya lang, nilalagyan nila. Diba? Nilalagyan nila ng malis. O talaga, mukha na. Dalang dala mo rito yung sa YouTube natin. O diba? Nila. Matatagal na silang, matatagal na silang naninirahan sa lugar at hindi pwedeng basta na lang silang palayasin. Sa tingin nyo, tatalab yan? Yung sinasabi nyong matatagal na kayo dyan sa sisiman? Eh kami nga dito na ako tumanda sa lugar na to. I don't know kung ano mangyayari din dito after nyo sa inyo. Sisiman. Diba? Yan. Yan kasi yung napapala natin sa vote buying. Diba? Meron na tayong pinuno na matino sana eh. Binitawan nyo pa. Nakakabuisit. Di ba mukha na? O ano pa? Sa tingin nyo, uubra yan? Sa tingin nyo, pwede na dahilan yung matagal na kayo dyan para hindi kayo mapalayas? Hindi na uubra yan kasi naibenta na nga kayo eh. Naibenta na kayo dyan sa sisiman eh. O after nyo, sino naman ang susunod? O diba, tapos na yung Pizarro, yung Sanara. Ginigiba na. O habang ginigiba yung Sanara, next year kayo naman, gigibain dyan. Wala eh. Napunta na naman kayo sa maling tao eh. Kaya ngayon, nasasaktan kayo.
Nagtataka rin ang mga residente, nagtataka rin ang mga residente sa tagal na nilang naninirahan sa lugar ay may biglang susulpot sa isang kumpanya na umangkin at nagmamay-ari ng lupa sa Sisiman. Kung kita nyo na, magtataka pa kayo. Magtataka pa ba tayo dyan? Neil Canvas, ikaw ba yan? Sabi dito, may message. Kaya lang may message eh. Kuha na tumag malasakit page si Neil Canvas. Sir. Okay. Kaya pala eh. Taga Maribeles ka ba? Kuha na. Neil Canvas. Okay, magtataka pa ba tayo dyan? Di ba nga, yung bundok natin nga sinisira na eh. Natawa si Omuan. Di ba? Yung bundok nga natin siran-sira na eh. O kaya kung bahain tayo, ganun na lang. At least kahit nyo si Siman, di kayo babahain dyan. Kaya lang, gigibayin yung bahay nyo. Mas matindi pa sa baha. Biglang susulpot kasi nga sumulpot na yan nung nabili na yung naibenta na kayo. Di ba? Nung naibenta na kayo, susulpot na, siyempre, gumastos na eh. Yung sinasabi ko. Okay, tuloy natin. Kabilang at ilan sa mga maapektuhang residente ay ang mga mangingisda at mga manggagawa na kapwa kabilang sa pinakamahihirap na sektor ng bayan. Di ba? Kabilang at maapektuhang mga residente at mga mangingisda. O paano na kayo ngayon yan, yung mga mangingisda dyan? Di ba? Doon sa mga nagbenta ng boto, ito, tingnan nyo. Di ba? Maraming tao wala nang hanap buhay dahil sa ginawa ninyo. Dahil sa kagagawa ninyo. Ay, nayu pa kayo. Di ba? Kabilang ang pinakamahihirap na sektor ng bayan. O paano ngayon yan? Saan kukuha ng pan-down yan dun sa sinasabing relocation? For sure yan, may down payment yan. Hindi bibigay sa inyo ng libre yan. Gigibayin na yung bahay nyo at the same time pagkakakitaan pa kayo. Ba nakakagigil? Dahil sa vote buying ganyan na nangyayari. Nakikisa naman ang nagkakaisa. Salamat dito sa sa nagkakaisang manggagawa ng FAB. Dahil sa inyo, nakakakuha ko ng mga scoop na ganito at naman natin, nagagawa natin ng reaction dito sa ating page. So, salamat sa inyo at magtulungan tayo, nagkakaisang manggagawa ng FAB. Sa mga ganitong problema, magtulungan po tayo. Kagaya niyan, yung problema nyo, sana may interview kayo ngayon ni Atty. Claire Castro. Alam niyo si Atty. Claire Castro, maraming connection yan. Pwede na kayong i-connect sa Dole mismo, sa Manila, sa main sa Dole. Kaya lang, wala ni isa sa inyo na nag-comply dun sa panawagan ko na magpa-interview. Ewan ko lang bakit ayaw ng mga presidente ninyo. Natatakot ba kayo? Huwag kayo matatakot. Kung palaban din lang kayo, lumaban na kayo ng todo. Di ba Moana, Maraming connection si attorney. Sumbong na natin. 2 to 3 days lang. Kanino? kay si Rapi. Patay tayo dyan. Alam mo, Moana, ito sila. Yung taga-Sisima, ito yung lumapit kay Rapi Tulfo. Itong mga to. Sila yung lumapit kay Rapi Tulfo na unang punta nila, pinabalik sila. Pangalawa, pagbalik nila, sinabihan lang sa kanila, sila na malaking tao daw ang kababanggain. So may takot. Diba? Ngayon, mayabang kasi nasa Senado. O sana ngayon, diba? Yun, nakakawa nga itong mga to, mga kababayan ko dito. Kaya nga inaasahan ko na matatalo yung kapitan na kakampi nila nung mga governor dito sa kayong congressman. Ang problema, nanalo pa rin.
Dahil sa vote buying? Ng pucha, oh. Oh, sila yon, sila yon. Tapos may pangalawa pa, yung taga Pizarro, ganun din ang ginawa. Yung taga Nara sa Pizarro, ganun din ang ginawa ni nung Rapi Tulfo in action. Pumunta sila doon, akala nila okay na. Eh yun pala, nabihan lang sila na sa government daw yun. O di ba? Kahit nga referral, di sila binigyan eh. Oh. Tapos ngayon na naman, Rapi Tulfo na naman. Magtigil-tigil na nga tayo sa Rapi Tulfo na yan. O magalit na kayo, yung mga Tulfo na dyan, magalit ka sa akin, magagalit ka, ito lang sinasabi ko dito. Okay. O ito sabi ng nagkakaisang manggagawa, ipinaabot ng aming samahan, ng aming lubos na pagsuporta sa pagtutol sa taong bayan sa naturang proyekto ng BBGBI. Hindi tayo mga hayop. No, totoo yan. Hindi tayo mga hayop. O, hindi tayo mga hayop, sabi ni NMFAB. Yan. Na kayang itaboy sa sarili nating tahanan, ang sisiman ng inyong tahanan, ang sisiman ng inyong kinabukasan. Dapat na magkaisa ang lahat ng mamamayan para igiit ang inyong karapatan sa paninirahan. Huwag nating pahintulutan na dahil sa ngalan ng negosyo at kapital ay gagambalain nila ang ating buhay at kinabukasan ayon sa NMFAB. Ngayon, NMFAB, alam naman natin na sa ganitong post, hindi natin may papanalo kung tayo ay lalaban lang ng ganito, no? So dapat, kung gusto natin magkaisa, tayo, pag-usapan natin yan personally. Okay? Ngayon, baka sa Sunday may pa-meeting ako, matuloy na yung pa-meeting ko sa Sunday, i-invite ko kayo, sana pumunta kayo. Kasi magbubuo ako ng officers dito sa MUG na kikilos para sa mga ganitong problema rin. At pangalawa, dun sa charity, kasi may mag-i-sponsor nail canvas, no? Yung isang subscriber ko sa YouTube. No, nakalimutan ko yung name. Sorry. Yun. Gusto niya mag-donate para sa mga kababayan natin na na hindi tayo magpa-poverty porn dito, Moana, nail canvas. Hindi tayo magpa-poverty porn kasi hindi naman tayo magbi-video. Kundi magbi-video lang tayo para ipadala dun sa sponsors na katunayan na tayo, yung kanyang pinadala ay napunta sa tama. Okay? Doon sa inaasahan niyang mapupuntahan ng money. Yun. So, hindi tayo magpa-poverty porn. Hindi natin ipopost yung mga video. Okay. So, salamat sa nagkakaisang manggagawa ng FAB. So, sana, invite ko kayo sa meeting. Okay, Moana. Banatan na naman tayo ni Meliop pagka ganun. At saka ni Dance Able. So, yan. Tuloy natin. Idiniin ng grupo na ang kaso ng sisiman ay hindi nahihiwalay sa laban ng mamamayan ng Mariveles. O, totoo to. Totoo to. Kaso lang, kita nyo yung viewers natin, 5. So, sana, share natin tong video, no? Kahit na konti lang nanonood ngayon, mapanood pa rin ng mga, ng iba, sa pamamagitan ng pag-share. Okay po, mga kababayan ko sa Mariveles. Okay, laban to ng Mariveles talaga. Sa laban nito sa isang ligtas, disente at libreng paninirahan na kapwa biktima ng pagpapalayas dahil sa pagtatayo ng mga negosyo at makadayuhang proyekto ng pamahalaan. Okay, may trabaho nga naman dito, yun ang kakatwiran nila dyan. Ayaw nyo ba ng trabaho? Gusto ng trabaho. Ang problema, may trabaho nga, problemado rin yung mga nagtatrabaho. Diba? Kaya yung ibang mga kababayan natin, nangingisda sila kasi mas magandang kita nila doon. Diba? Kaso mawawala yun dahil sa kagagawa na rin ng mga nakaupong politiko dito sa Bataan, partikular sa Mariveles, na walang pakialam sa kanyang mga nasasakupan kung mapalayas ba ito sa kanilang mga bahay o hindi. Diba? Ang sakit na meron kang mayor pero walang pakialam. Ang sakit sa pakiramdam.
What the fuck? Sabi nga ni Direk. Ready. Ah. Sumbong natin yung Atty. Claire. Huwag kay Tulfo. Ang barangay Sisiman ay binubuo ng 2,700 pamilya na hindi bababa sa 6,000 tao. Siguro yung 2,700 na pamilya, halos kalahati dyan ay hindi mga taga dyan. Yun ang sinasabi dyan eh. Kaya walang pakialam kung mapalayas man sila dyan o hindi. Kaya yung nagbenta ng boto, yun yung mga walang pakialam sa kapwa. Diba? Sila yung walang pakialam sa kapwa nila taga-Sisiman, kundi sa sarili lang nila, mga makasarili. Diba? Ngayon, yun nga sabi ko, kung wala kayong pakialam dahil hindi man kayo taga dyan, lumayas na kayo. Ngayon pa lang. Kasi pinapahamak niyo yung mga taga dito talaga. Ulit-ulit ko sinasabi ko siya nakakabuisit. Diba? Totoo hindi. Sagot, Neil. Joke. Ito rin ay isa sa mga barangay na apektado ng tuloy-tuloy na pagpapalayas at demolusyon sa bayan ng Mariveles. Dulot ng privatisasyon at FAB expansion law. Alakhan ng mga Marivelenyo at pinagbabawalan na makapagkumpuni ng kanilang tahanan at hindi nakakatanggap ng maayos na serbisyo ng tubig at kuryente. Kasi nga gusto na kayong palayasin dyan. Yun, totoo daw, sabi ni Moana. Very good. Kasi nga, kaya ginagawa yan, gusto na kayong palayasin dyan. Diba? Kaya yung ginagawa sa inyo. Para mapilitan kayo lumayas. Ito yung Moana, yung nademanda pa kami. Tumulong lang kami, nademanda pa. Yung isang kagawad na kasama ko, shoutout nga pala kay Kagawad Gabiola, no? At saka kay Archie Rosales. Archie, I'm sorry pero I think kailangan ko nang ituloy yung meeting sa Sunday. So, i-PM ko na lang yung mga gustong umattend para na rin sa safety, ano? Para walang nakakalam kung saan lugar, kundi tayo-tayo lang. Yung mga concern nating kamag, MUG. No? Kaya mga kababayan, no? Sana mag-isip-isip naman tayo. Next time, huwag na nating i-entertain ang vote buying. Manpucha naman, no? Diba? Napapahamak tayo eh. Hindi lang kayo, pati mga anak ninyo. Malapit lang din daw doon sa lugar nila. Kaya lang, kung totoo, yan kung totoo yan, ha? Hindi natin alam kung totoo kasi iba, sinungalingan lang. Usually ganun. Pero I think totoo kasi kikita naman sila. Di ba? Magbabahid sa kanila eh. O kikita sila. Pagkakakitaan pa yung mga didemolish nila. Dinemolish na nga, pagkakakitaan pa. Ganyan kawawalang yan yung mga inayupak na yan. Di ba? Walang awa sa taong mahihirap. Walang awa dun sa mga kababayan namin na talagang nabubuhay lang ng sapat. Ibang namumuhay lang ng simpleng buhay, yung makakain lang 3 beses ang araw. Ganyan pa yung mangyayari. Kaya nga sabi ko palagi, no, itong mga politiko na to, mas gustong-gusto nila na naghihirap yung taong bayan. Yung naghihikahos ka talaga. Mas gustong-gusto nila yon kasi madali ka nilang mai-exploit. Madali ka nilang mabibili kasi nga nagugutom ka. Madali nilang mabibili yung boto mo kasi nga nagugutuman ka. Nagugutom yung family mo. Diba? Tapos, dahil nga yung karamihan mangmang, walang alam sa batas, dahil nga wala kang pakialam sa issue. Diba? Dahil nga walang pakialam sa issue, wala silang idea.
Kaya pag sinabihan sila na malalaman namin kung sino iboboto nyo, o matatakot sila. Kasi nga mga tanga. Di ba? Meaning tanga, walang alam. Di ba? Kasi nga walang pakialam sa issue eh. Kung nakikialam sana sila sa issue, di ba? Malalaman nila kung ano yung katotohanan. Malalaman nila, tataas yung ano nila, tataas yung standards nila ng pagboto. Hindi sila boboto ng nabibili lang. Hindi na sila magbebenta ng boto nila kung nakikialam sila sa mga issues. Kaso wala eh. Ang utak lagi ayuda eh. Diba? Puro ayuda, puro ayuda. Diba? Magalit kayo sa akin, magagalit kayo, pero sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Mga kababayan ko sa Maribeles. Diba? Okay. Okay, isang magandang gabi Willie sa inyo lahat at maraming salamat sa mga nanood, no. At sana po paki share po tong video. O lalong-lalo sa mga manggagawa, no. May mga feature pa ako na mga ano nyo, mga post nyo. Nag-review ko yung page nyo eh. So ayun, muli isang magandang gabi sa inyo lahat at sana palagi kong sinasabi, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat. Neil, salamat sa iyo, Neil Cambas.